Hi guys! Ngayong araw na to, tuturo ko sa inyo yung mga different exercises sa pencil drawing. Anyway, what we are using now is 2HB. Ito yung madalas na ginagamit na panulat, ano? Pero pwede rin naman ito pan-drawing. At ito madalas meron tayo nito. Parang ito yata yung Mongol number 2, if not mistaken. 3-piece ito because it has a core, or it have a core, body, and ferrule. No? So, yung graphite naman ay 2-piece, core and body lang siya. Okay? So, ngayon, bago tayo mag-start, ay sisimulan muna natin sa tinatawag na wrist exercises or warm-up. Kinakailangan ay mag-warm up muna tayo. So, una, hawakan nyo yung lapis ninyo, tapos ay ganyan. 30 times, hawakan nyo dito. 30 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ganun din, pabaliktad. So, ang ginagawa nito ay yung muscle ninyo sa kamay ay medyo nagre-relax na siya. So, madali-dali nang kontrolin yung ating pulso. Okay, so, yun. Ganyan lang yan. Bago mag-drawing, ay may warm-up muna. So, ang isa sa pinakamagandang exercise na ating gagawin para masanay tayo ay yung lines na tinatawag. So, paano ba ang size o lapad nito? Small to large, meaning, ayan, small to large, isang maliit, papalaki ng papalaki. No? Then, ano ang movement niya? Slow to fast. Paano ang pressure nito? Pagkakadiin niya, light to heavy. So, pag sinabing light to heavy, ay, kung ba sinimulan nyo sa taas, magaan, light to heavy. Yan. So, yung density niya, halimbawa man, dikit-dikit yan. Ginawa natin dikit-dikit. Paluwag naman ang paluwag. Ayan. Yung distansya ng bawat isa. Okay? So, ang unang exercise na ating gagawin ay vertical lines and horizontal lines. So, sa vertical lines, ang magandang gawin natin ay yung simulan natin sa baba pataas. Ito yung direction ng arrow. Yan. Unang-una, hindi ko muna nire-recommend itong light to heavy. Pare-parehas dapat muna na pressure ang i-apply natin. No? Gaanan lang natin, magaan lang siya. Ayan, sanayin natin na magaan lang muna siya. Pare-parehas lang, even lang muna siya. Then next is from the top. Ganun din, no? Ba? Pare-parehas lang yung distansya ng bawat isa. Bawat isang guhit. Pare-parehas lang. So, yung isa naman ay anong tawag dito? Angle. Change of angle. Yan.
Susunod, kabaliktaran naman yan. Okay. So, sabi natin kanina ay small to large, slow to fast, light to heavy, and then yung density niya ay dense to rare. So, simulan natin, small to large. So, kung ganyan yan, ang size lang yan ay ganyan, parang 1.5 by 1 inch. So, medyo mas lakihan natin. Gawa muna kayo ng mga box na ganyan. So, simulan natin dito sa direction na mula sa baba pataas. So, slow to fast, light to heavy. So, magaan muna. Padiin. Magaan, padiin. Magaan, padiin. Light, heavy. Light, heavy. Okay, so nagigets ninyo. Tapos, slow to fast. Ayan. Pag slow pa lang, light lang siya. Pag pabilis na, medyo didiin na ninyo ng dahan-dahan. Yung hawak nyo ng pencil ay maaari nasa gitna. No? Kung even na diin ang gagawin ninyo, yung parehas na pagkadiin, ang gagawin ninyo ay dito na yung position ng kamay. Pero dahil light to heavy tayo, mas maganda sa gitna ang hawak. Okay? Light to heavy. Light to heavy. And then, dito na, pagdating sa pinakagitna, dahan-dahan na ninyong luwagan yung pagkakadikit-dikit niya. Mahirap itong pataas, no? Ako nahirapan. And then, the next is yung pababa naman. So, gawa mo na kayo ng box na ganyan. So, light to heavy. So, dikit-dikit. Kakalapit, I mean. Ayan. Yan, ganyan lang. So, horizontal naman tayo. Sa horizontal naman, ay subukan natin na right yung kanyang direction. Light to heavy. Yan, yung isa naman is right to left naman. Light to heavy. Yun. So, ganyan lang muna. Ngayon, pwede kayong gumawa ng different exercises nito base sa kakayanan. Pero mas maganda sana, halimbawa sa straight lines,
kung nagawa ninyo na ganyan siya, kaliliit, habaan nyo pa. For example, mas mahaba pa yung lines na gagawin, no? Ito siya. Subukan ninyo mag-guhit ng straight lines na walang ruler. Inuulit ko, wala ring magbubura. Pare-parehas lang ang pressure na i-apply. Ayan. And then, pagdating doon sa pang-anim na guhit, light to heavy na. Light to heavy. Okay. Light to heavy. Light to heavy. Then, paluwang ng paluwang yung distansya, pahalayo ng palayo. So, ganun din sa horizontal. Hanggat maaari ay habaan nyo siya. Una ay pare-parehas muna ang pag-apply natin ng pressure. Ayan, pare-parehas lang sila. Puro light lang yan, no? Light lang yung pressure niya. And then, light to heavy na siya. Light to heavy. Light to heavy. Ayan. Mapapansin ninyo, hindi naman siya perfect straight, no? Pero at least nakikita ninyo na medyo malapit-lapit na siya sa straight. Ang goal naman yan, hindi yan perfect. Hindi naman para makagawa ng perfect straight kagaya ng ginamitan ng ruler. Kundi yung kamay ninyo o yung kamay ninyo ay nadadala nyo kung saan nyo gusto. For example, wala kayong ruler at kailangan na straight lines, ay hindi na kayo mangingimi na gawin yon. So, mapapansin ninyo, no, kapag gumawa tayo ng straight lines, ay mapapadali na lang siya. Especially sa freehand drawing. So, ngayon, gawa naman tayo ng angle. So, ang suggestion ko, pagka change of angle tayo, ito, halimbawa man. So, maganda kung heavy muna siya. Heavy. Yata nyo, baka maputol yung pencil nyo, ha? Then, palight na siya ng palight. Palight na siya ng palight. Sa pinakamagaan na kaya nyo gawin. Ayan, tingnan ninyo. Ayan. So, parehas lang dito. So, heavy muna. Dito sa baba niya, heavy. Didiin lang. Dikit-dikit. As I said, pagka heavy, dapat dito ang hawak para mas nakukontrol yung pressure. You know? So, ayan. Palayo na tayo dyan. So, dahan-dahan na yung pag-apply natin ng medyo light pressure sa papel. Ayan. Palight na siya ng palight. Palight ng palight. Okay. So, ayan. So, at least, sa mga exercises na to, ay masasanay na yung ating, magagamay na natin kung paano gumawa ng straight lines. Okay, so that's it for now. Maraming salamat.